Draco POV. Bigla akong napatingin sa pintuan nang maramdaman kong may tao sa loob ng kwarto ko. Nasa banyo ako ng mga oras na yon. Biglang gumuhit ang namimilong ngisi sa labi ko sa isiping nasa loob ng nobya ko. Isang linggo rin yata na hindi ko natikman ang pangangatawan nito dahil siya pagkabisi ni Celine sa school. Bigla akong napalunok nang pumintig kaagad ang alaga ko. Iniisip ko pa lang na nakahubot-hubad na naman ang nobya ko sa harapan ko. Parang nagdedeliryong pakiramdam ko. Simula yata nang sagutin ako ni Celine. At magtapat ng pagmamahal sa akin, hindi ko na tinantanan ang masarap nitong labi at pangangatawan. Kung hindi ko lang iniisip na masyado pa itong bata sa ganitong karanasan, baka noon ko pa pinasok ang masikip nitong kuweba. Pero gusto ko munang hintayin na makapagtapos to ngayong taon. Sa unang klase nito, bago ko pitasin ang namumukadkad nitong bulaklak, kaya naman nagkasya lang ako sa pagpapak ng katawan nito. Tumikim na muna ako bago inihanda ang pagkukunwari. Bigla akong umaray ng malakas. Kunwari pa akong nakahawak sa tiyan ko. Isa, dalawa. Nang biglang bumukas ang pinto. Anong nangyari? Pag-aalala ni Celine. Yumuko ako lalo upang itagong kapilyuhan sa labi. Kita kong paghakbang nito palapit sa akin. Draco, anong? Ay! Huli ka! Sabay po sa balingkinita nito. Bigla itong napahagikik ng kilitiin ko ito. Nakakainis ka! Sabay hampas si Celine sa dibdib ko. Lalo ko naman tong ikinulong sa mga braso ko. Napakagatlabi ako nang mapansin ng paglunok nito. Habang nakatitig sa matikas kong katawan, nakahubot-hubad yata ako. Pinaramdam ko ritong naninigas ko na namang kargada. Akmang kakalas to nang lalo kong hinigpitan ng pagkakayakap nito. Nababasa ako. Maglilinis na ako. Kandautan na wika ni Celine. Namumula na naman ang pisngi nito. Nang bigla kong hulihin ang labi nito. Kumuwalang mahinang daing sa labi nito. Hindi pa natin nasusubukan dito sa banyo, baby. Pausta bulong ko. Nalaki ang mga mata ni Celine. Ano ka ba? Maglilinis. Sinakop ko muli ang labi nito na may kasamang panggigigil. Lihim ako na pangisin ng kumapit to sa batok ko. Bumaba ang halik ko sa leeg nito. Gusto ko sana tong lagyan ng marka, kaso hindi pa pwede. Hindi to nakahuma nang hubarin ko ang t-shirt nito. Bigla ko napalunok na makitang yayamanin nitong bundok. Bigla tong napayuko. Lihim ako na pangiti. Nahihiya pa rin ang nobya ko kahit na ilang beses na namin tong ginawa. Hinapit ko ang bewang nito at muling hinalikan sa labi. Habang isang kamay niya, nasa likuran nito at inalis ang hook ng panglob nito. At pinaligayan ng labi kong muli si Celine. Hindi pa ito panahon para tuluyan ko siyang angkinin. Celine POV. Kinikilig ako habang pinagmamasdan ng nobyong abala sa pagpupuna sa loob ng kwarto nito. Pawisan nito pero napakagwapo pa rin. Ang namumutok nitong muscle sa braso, ang pamatay nitong abs na talaga namang katakam-takam. Bigla ko napayuko nang tumingin ito sa akin. Huli na kita, baby. Pinagnanasahan mo na naman ang katawan ko. Biglang lalaki ang mga mata ko. Ramdam kong pamumula ng buong mukha ko. Anong pinagnanasahan? Napalunok ako nang ngumiti ito sabay lapit sa akin. Pinulupot ni Draco ang braso sa balingkinitan ko. Hindi ba? Sabay kiskis ng ilong nito sa ilong ko. Pagkatapos, tinuli nitong labi ko. Kunwari ko naman itong binigyan ng matalim na tingin. Ngunit isang kindat lang ang sinukli ni Draco. Bigla akong napangiti nang kumagat labi ito. Lakas talagang magpakilig. O, diba? Kinikilig ang baby ko. Akmang kukurutin ko to sa tagiliran na agad nitong hulihin ng kamay ko habang natatawa. Aaminin kong lalo kong napapamahal dito. Napakabait, napakalambing at higit sa lahat mapagmahal. Pati trabaho ko dito sa kwarto nito, halos hindi na ako pagalawin eh. Si Draco na lang yata halos ang naglilinis. Niyakap ako nito patalikod. Nilagay ang baba sa balikat ko hanggang sa halik-halikan nitong leeg ko. Bigla ko natampal ang kamay nito nang gumapang na naman ito papunta sa katawan ko. Wala na yata itong kasawaan. Yumugyug ang balikat nito, tanda na tumatawa to. Sino kaya siya tinagnanasa? Sabay nguso. Pinaharap ako ni Draco. Gigil na hinalikan ng labi ko. Dito ka na lang matulog mamayang gabi, baby. Paglalambing nito. Nalaki ang mga mata ko. Kung ano-anong iniisip mo, maglilinis na nga ako. Kunwari ako napasimangot. Lumayo ako ng konti dito upang maglinis na rin. Nang maramdaman kong pagpulupot na naman ng braso ni Draco sa bewang ko. Once na mabinyagan na kita, dito ka na talaga madalas matutulog. Bulong ni Draco sa tenga ko. Ramdam kong kiliting gumapang paibaba sa harapan ko.
Paliligayahin kita gabi-gabi at pasisigawin kita sa syarap. Draco? Namumulang mukha ko sa mga pinagsasabi nito kung bakit bigla yatang tumitibok ang harapan ko dahil sa mapang-akit nitong tinig. Ngiti-ngiti naman ang loko. Ang manyak mo! Nalaki ang mga mata nito. Alam mo nang ganyang salita? Takang tanong nito. Napalunok naman ako. Si Ate Lester kung ano-anong ikinikwento sa akin. Bigla itong tumikim. Paminsan-minsan, iwasan mo rin ang Ate Lester mo. Kinakabahan ako kung anong kinikwento sa'yo. Bigla itong napakamot sa kilay. Napangiti ako na magsalubong ang kilay ni Draco. Ganitong ganito ito kapag hindi gusto ang naririnig. Nagsasalubong na lang bigla ang makapal nitong kilay. Lumipas sa mga araw at linggo, masayang takbo ng relasyon naming dalawa. Ngunit nananatili pa rin yung lihim. Kahit ang paghatid ni Draco sa akin sa school ay lihim lamang. Laking pasalamat ko nga't walang nakakakita sa amin. Sa oras naman ng lunch break, dumidiretso ako sa likod ng paaralan kung nasaan ang maliit nitong apartment at hindi ito pumapayag na hindi makaskora. Ang makatikim. Bago man ako nito pabalikin sa klase, nilantakan na nitong buong katawan ko. Kung minsan nga, mabilis ang ligo pang nangyayari sa amin. Kung bakit mahilig to sa banyo pumapak ng perlas ko. I love you my baby. I love you so much. Madamdaming wika ni Draco. Hinaplos kong gwapong mukha nito. Sobrang mahal din kita. Napalunok ako ng may maalala. What's wrong? Napansin yata nitong pagdaloy ng takot sa mga mata ko. Natatakot ako, pag-amin ko. Ramdam kong nagsitayuan ng balahibo sa braso ko. Kumunot ang noon ni Draco. For what, baby? Hinaplos ni Draco ang pisngikot lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa akin. Na malaman nilang relasyon natin, sabay lunok. Bigla ko nitong tinitigan ng malalim. Sa miryosong mukha nito. Wala kang dapat ikatakot, baby. Akong bahala. Tinitiyak ko sa'yo na magugustuhan ka nila. Matatanggap ka nila bilang kabiyak ko. Hindi ako nakakibo kahit na anong sabihin nito. Naroon pa rin ang takot sa puso ko. Oo nga, mabait sa akin ang ina nito. Pero magiging mabait pa kaya ito oras na malaman nitong karelasyon ko ang nag-iisang anak nitong lalaki. Matatanggap kaya ako nito gayong galing lamang ako sa kalye? Pinakain, binihisan at pinatira lamang sa mansyon nito. Gumuhit sa mukha kong kalungkutan. Napapikit ako na maramdaman ng halik ni Draco sa tuktok ng ulo ko. Ang pinakatatakutan ko ay ang bagay na baka hindi nito ako ipaglaban. Nabigla na lang ako nitong iwan sa utos ng pamilya nito. At kapag nangyari yon sa kalsadang balik ko, balik pulubi. Uminit ang gilid ng mga mata ko. Kasalanan ko naman ito kung sakaling mangyari ang mga bagay na yon. Dahil minahal kong lalaki hindi dapat mahalin. Hindi akong babaeng nagbabagay dito pero mautusan ko bang puso ko. Kung kusa tong tumibok, gagawin ko lahat para sa'yo baby. Tandaan mo yan. Halos pabulong ni Draco na wika. Ewan ko ba kung bakit nagsitayuan ang balahibo ko. Imbis na kiligin ako, nakaramdam ako ng kakaibang takot. Handa niya akong ipaglaban? Handa niyang isakripisyong lahat? Lihim ako na pailing. Imposible. Araw ng linggo. Malungkot akong nakatitig sa maleta ni Draco hanggang sa mapalingon ako nang marinig ko ang yabag. Bagong ligo ito at nakatapis lamang to ng tuwalya sa pangibaba nito. Mabilis ako nitong niyakap at hinalikan sa labi. Good morning baby. Good morning, sabi ko sa nanghihinang boses. Bigla itong umupo sa ibabaw ng kama at pinaupo ako sa kandungan nito. Please baby, huwag ka namang ganyan. Paano ko aalis nito? Bigla na akong napalunok. Hindi ko kasi maiwasang malungkot. Natatakot ako na baka hindi naman talaga ito kaagad bumalik at makahanap na ng ibang babae sa Singapore. Mamimiss lang kita, sabay kagat ng ibabang labi. Mas mamimiss kita. Every month naman akong uuwi. Pangako ko yan sa'yo. May bagong project lang na kailangan kong bigyan ng atensyon. At pagkatapos mananatili na ako dito. Dito na ako sa Pilipinas magtatrabaho. Hindi ako umimik. Gusto mo ba na dito na lang ako palagi? Sige ka, baka hindi ka makatapos ngayong taon. Buntis ka na. Sabay ngisi ni Draco. Biglang nalaki ang mga mata ko. Ramdam kong pamumula ng buong mukha ko. Hinampas ko ito ng bahagya. Tumawa naman ang loko. Kung ano-anong iniisip mo. Ang bata ko pa Sabay nguso ko. Namapansin kong namimilong ngiti sa labi ni Draco. May bata bang humahalinghing? At ouch! Ang bibig mo talaga. Pulang-pulang mukha ko sa kalokohan nito. Tumawa to ng malakas. Kandahabang nguso ko habang pinagmamasdan ng kwarto ng nobyo. Sobrang namimiss ko na to agad. Simula yata nang bumalik to ng Singapore, palagi na akong nangihina. Nalulungkot at walang ganang kumain.
Sobra akong nangungulila dito. Dumating sa punto na para akong maiiyak. Hindi ko nga akalain na ganito palang umibig. Nakakabaliw. Ilang araw pa lang itong nawawala, ang bigat-bigat na sa pakiramdam. Tipong hinahanap-hanap ko ang mga yakap at ang halik nito. Ang kalambingan nito, ang matamis nitong mga ngiti sa labi. Niyakap kong malambot nitong unan. I miss you na. Uminit ang gilid ng mga mata ko nang maalalang hindi pa rin ito tumatawag simula kahapon. Lalo tuloy na daragdagan ng bigat sa dibdib ko. Nagtataka ako kung bakit hindi ako ni Draco naalalang tawagan. Samantalang gabi-gabi tumatawag to. Kahapon lang talaga hindi nito nagawa at yun ang lalong kinakasama ng loob ko. Halos wala akong tulog kakahintay ng tawag nito. Paano kung ayaw niya na sa akin? Tumulong luha sa mga mata ko. Hindi ko maiwasang matakot. Mahal na mahal ko pa naman ito. Kagat ang ibabang labi nang lumabas sa kwarto nito. Nak, bigla akong nagulat. Nay, gulat na sambit ko. Kumunot ang noon nito. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa nakatulala. Nagtatakang wika nito. Bigla akong napalunok. Masama bang pakiramdam mo? Kaagad akong umiling. Hindi po nay, may iniisip lang. At saka ipinagpatuloy ang paglalaba. Rinig kong pagbuntong hininga nito. Siya bang iniisip mo? Bigla akong napalingon dito. Hinaplos naman itong buhok ko. Totoo ngang mahal mo na siya. Napalunok ako nang ngumiti ito ng bahagya. Hindi kasi lingid dito ang relasyon namin ni Draco. Gusto ko sanang itago dito ngunit masyadong matalas ang pakiramdam nito. Laking pasasalamat ko nga't wala akong narinig ni anuman dito nang malaman itong karelasyon ko ang lalaki. Ngunit nag-iwan to ng malalim na titik sa akin noon. Hindi rin nakaligtas sa akin ang pagkabahala sa mga mata nito. Masyado ka pang bata anak. Bigla ko napahinto sa paglagay ng damit sa basket. Kinabog bigla ang dibdib ko. Mukhang may gusto itong iparating sa akin. Seryoso na itong nakatitig sa akin. Hindi sa pinapakailaman kita anak, pero ang may papayo ko lang sa'yo, mag-focus ka na muna sa pag-aaral mo. Hindi sa lahat ng oras itong ginagamit. Sabay turo sa kaliwang dibdib ko. Minsan itong dapat na ginagamit. At tinuro nitong sintido ko. Naguluhan naman ako na patitig dito. Humugot naman ito ng buntong hininga. Nag-aalala lang ako sa'yo dahil marami ka pang bagay na hindi nalalaman. Katulad na lang ng sinabi ko ngayon. Bigla ko napaiwas ang tingin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pusong ginagamit anak. Paminsan-minsan, gamitin din natin ang isipan natin. Hindi pa rin ako makakibo. Naguguluhan pa rin ako kung anong ibig nitong ipunto. Nang hawakan itong dalawang kamay ko. Anak, hindi madali ang pinasok mo. Ang relasyon na meron kayo ni Senyorito. Hindi sa nakikialam ako, pero nag-aalala ko para sa'yo. Napamahal ka na rin sa akin at ayokong dumating sa punto na makita kang nasasaktan. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hinaplos nitong mukha ko. Gusto kong mag-aral ka ng mabuti. Huwag mong hayaang mapamahal ka ng gusto kay Senyorito. Hindi natin alam kung bigla itong napalunok. Kung ano po, lakas loob kong tanong. Kung hanggang saan kanya kayang ipaglaban. Biglang nagsitayuan ang balahibo ko sa braso. Gumuhit sa mukha nitong matinding pag-aalala. Kaya ang maipapayo ko, mag-focus ka sa pag-aaral mo. Para anuman ang mangyari, kaya mong tumayo sa sarili mong paa balang araw. Nahirapan akong lumunok na makitang namumulang mga mata nito. Hindi kaya alam na nito na hindi talaga ako matatanggap ng pamilya ng nobyo ko. Bigla akong napayuko, nakagat ng mariin ang ibabang labi. Napakurap-kurap pa ako upang maitagong luhang namumuo sa mga mata ko. Nang yakapin ako nito. Bata ka pa, Celine. Marami ka pang mararating sa buhay. Huwag mo sayangin ang binigay sa iyong pagkakataon upang makapagtapos ng pag-aaral. Akmang magsasalita ako nang makarinig kami ng boses na tinatawag ang pangalan nito. Mabilis itong nagpaalam sa akin. Ilang minuto akong natulala. Hinintay lang siguro nitong makaalis si Draco bago ako payuhan at may kung anong kilabot ako naramdaman sa maaring mangyari. Nanginginig ang bibig ko. Isang mahabang buntong hiningang pinakawalan ko. Marahil tama si Nanay Len. Hindi sa lahat ng oras, puso ang paiiralin ko. Kailangan kong gamitan ng isip ko at yun ang isiping dapat makapagtapos ako. Ayoko nang bumalik sa nakaraan ko. Bigla akong napailing. 6:00 ng gabi, focus na focus ako sa pagbabasa nang biglang magring ang phone ko at gano'n na lang ang lakas ng tibok ng puso ko nang makita kung sinong tumatawag. Bigla akong nakagat ang ibabang labi ko. Paano ko ba makokontrol kung ganitong sabik na sabik ako sa bawat tawag ni Draco? Kinikilig kaagad ako. Bumitaw na muna ako ng buntong hininga bago ito sagutin. At dahil video call yon, kaagad ko nasilayan ng gwapong mukha nito. Baby ko,
Parang may kung anong kuryenteng dumaloy sa tiyan ko sa kalambingan ng boses ni Draco. Para itong nagpapabebe. Tsa kung alam nitong pagkukulang nito sa akin, kunwari ko itong inirapan. Sorry na po, alam kong galit ka at hindi ako nakatawag kahapon. Yung kaibigan ko kasi nagayang uminom, ayun, napainom ako ng marami. Kaya bagsak sa kama. Hindi ako umimik. Sorry na po baby, wala naman akong ginagawang masama. Hindi na yun mauulit ha, paglalambing nito. Natitigan ko ito ng husto, halatang pagod ito at kita yun sa mga mata nito. Pagod ka ba? Instead na tanong ko, bigla yata ako nag-alala, bumitaw ito ng buntong hininga. Medyo, nagkaroon lang ng konting problema sa projects na ginagawa namin. But I'm okay. Tumango naman ako, kung nandito lang ito, baka binigyan ko na ito ng halik. Hindi ka ba galit? Ngumiti ito. Ngumuso naman ako. Basta wag mo na yun uulitin, halos paghintayin mo ko na magdamag sa tawag mo eh. Kanda haba nguso ko. Bumalatay naman sa gwapong mukha ni Dracong konsensya. I'm really sorry baby, hindi na yun mauulit. I love you. Sabay flying kiss nito dahil yata sa tindi ng pagmamahal ko dito, kagad na walang pagtatampo ko dito. Mahal din kita, sabay halik sa sipi ko. Ngiti-ngiti naman ito, namulang mukha ko ng dumila to sabay kagat ng ibabang labi. Mukhang umiiral na naman ang kapilyuhan nito. Miss na kita baby, pwede bang makita? Kumulat ang noo ko, makita ang kitang-kita kung gaano nito pinipigilan ng ngiti sa labi. Namumulang magkabila ang tenga nito, ngumuso to. Lalo ako naguluhan. Ano yan? Bigla tong natawa, napakamos sa batok. Okay lang ba na makita ko ang sabay lunok nito? Ang alin nga, bumitaw to ng bigat na buntong hininga. I want to see your body baby. Nalaki ang mata ko kasabay ng pamumula ng mukha ko. Gusto nitong makita ang katawan ko? Gosh, ganito kahilig ang lalaking to. Lihim ako na palunok at parang nag-response ang harapan ko para itong batang nagpapakamot habang hinintay ang sasabihin ko. Seryoso ka? Kandautan na tanong ko. Ramdam kong init ng mukha ko, tumango to. Pero bakit? Nahihiya ng tanong ko, lumunok ito. Namimiss ko na kasi, makita ko man lang, paus na wika nito. Bigla ko napayuko, parang sinisilihan ng mukha ko. Pero kung ayaw mo, okay lang. Biglang umikot ang mga matakot ng mukha itong nagtatampo. Baka biglang pumasok si Nanay Len. Kinakabahang wika ko. Lock the door baby, gusto ko matawa talagang nagubad ito ng damit. Anong kalokohan ng lalaking to? Bakit nagubad ka ng damit? Ngumiti to sabay kindat. Para mas ganahan. Napaawang ang labi ko, kuminsan talaga hindi ko to maintindihan. Sige na baby, ilak mo na muna yung pinto. Ang sarap sa bunutan ng lalaking to, kung hindi ko lang ito mahal. Nang bahagya ako natigilan ng maalalang sinabi ni Nanay Len. Liham ako napapikit. Saka ko na iniisipin, mahal na mahal kong lalaking to. Hindi ko kayang tiisin. Besides, hinahayaan naman ako nitong mag-aral ng mabuti. Hindi pa nga ako nito ginagalaw eh. Hindi pa, pero manda ka ngayong taon na talagang bubutasin ka niya. Baby, bigla akong napapitlag. Natulala pa pala ako sa may pintuan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.